So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat. At eto, JG back and again, at nandito na tayo ngayon sa Hong Kong. So, bago lahat nagpapasalamat po ako kay Pastor Apollo C. Buloy sa KOJC sa pag-invite sa amin dito dahil mayroong naganap po na event, palaro sa mga OFW, volleyball and basketball. Abangan nyo po sa SMNI na Banateros versus SMNI po. SMNI Boys ang aming kalaban sa basketball. No, at ngayon may mga palaro, may mga activities po ang KOJC sa pamumuno siyempre ni Pastor Apollo Kibuloy. Napakagaling dahil alam nyo, kahit na nasa ganyang kalagayan si Pastor Apollo Kibuloy, nagagawa niya pa tong mga ganitong proyekto, nagagawa niya pang magpasaya ng mga kababayan natin na nandito sa Hong Kong. No, ayun yung isa sa mga talagang nagustuhan ko dito kay Pastor dahil kahit na ganyan ang ginawa sa kanyang panggigipit, alam niyo yun, yung pagpapahirap ang ibinabalik niya sa taong bayan na imbis na maging galit sa mundo nagiging mabuti siya lalo. At buti pa nga si Pastor nagagawa yung ganitong mga aktibidad, mga activities sa mga OFW, pero yung gobyerno may nagagawa bang ganito? So hindi naman tayo nangungumpara at napakalayo naman ho ng distansya ni Pastor Apollo Kibuloy tsaka ni Bongbong Marcos, no? So yun, thank you talaga. So yun na nga, no, pag-usapan ho natin etong nangyayari ngayon na talagang may mga tumatakas na mga mga politiko dito sa bansang Pilipinas dahil natatakot sila sa nangyayaring rally ngayon na padami na ng padami ang mga Pilipino na nagrarally ngayon. At pinamunuan po yan ng INC, ng Iglesia ni Cristo. At hindi lang Iglesia ni Cristo ngayon, nung makikita nyo doon, kundi iba't ibang mga relihiyon na po ang mga dumadalo. Kaya ngayon, etong mga hayop, mga demonyo, mga sugapa sa pera ay nag-aalsa balutan na. Oo, at dito nga mamaya may ipapanood ako sa inyong video na kung saan etong si Attorney Rowena Guanzon ay may pahayag at may mga ni-reveal, no? May mga ni-reveal na mga sikreto or may mga sinabi about dito sa mga politiko, lalong-lalo na kay Bongbong Marcos Jr. dahil nga dito sa nangyayaring rally ngayon. So grabe, no? Alam niyo yun na talagang kung gaano kadami ang mga nagrarally ngayon, ganun din, binuhusan din po sila ng halos, kung di ako nagkakamali, nasa 10,000 mga kapulisan na, no? Nagiging malaya na naman ho ngayon ang mga kriminal dahil yung mga kapulisan ay nandun na ho ngayon, doon nila tinutoka sa mga nagrarally na samantalang wala namang nangyayaring gulo doon. Alam nyo, hindi na rin to bago dahil nangyari na nga ito nung panahon ng KOJC siege na kung saan ay umabot ho ng halos 6 or 7 libong kapulisan ang pinadala doon sa Davao at para bastusin, walang iyain ng loob ng Kingdom of the Jesus Christ. Isang banal na lugar na kung saan ay tanging pagdarasal at paghahatid lamang ng kautusan ng ating Ama ang tinuturo doon. Ay ang nangyari ay binastos ni Marcos Jr. sa pamamagitan ni Torre. So ngayon ganito lang din halos ang ginagawa at syempre sa mga susunod na mga araw yan, malamang sa malamang baka pag-initan na rin itong leader ng iba't ibang mga relihiyon kagaya ng mga Muslim kung dadalo man dyan, pero may mga bali-balita na mukhang sinundo daw ng halos 5 barko etong mga kapatid nating mga Muslim para pumunta sa Maynila at para makiisa sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kapag nangyari yan, alam na ho natin ang kasunod niya. Siyempre, ang tatargetin ho dyan
ng palasyo, ng administrasyong Marcos ay yung mga leader ng mga relihiyon na ito. Katulad niyan sa Iglesia ni Cristo, sino po ba ang leader diyan? Walang iba kundi si Manalo, no? So malamang sa malamang yan ang tatargetin ng administrasyong Marcos, no, mga banateros. At kung maikisali man yung iba pang mga relihiyon ay ganon at ganon. So sobrang ngayon ay naniniwala na talaga ang taong bayan na talagang kung ano yung ginawa sa KOJC ay ginagawa din ngayon ng paulit-ulit. Pagkatapos gawing kay Pastor sa KOJC, ginawa kay Pangulong Duterte, kasunod po kay Bato de la Rosa, kasunod po sa ngayon ang nangyayari dito sa Iglesia ni Cristo. So dati alam naman ho namin na walang masyado pang naniniwala noon, no, sa mga sinasabi namin. Tinatawanan kami na iba dahil sa KOJC lang daw kayang gawin yun. So ngayon napakaliwanag na ho, no, na talagang binuksan yung kaisipan natin nung nangyaring siege sa KOJC na talagang ganito kawalang niya, ganito kademonyo ang administrasyong Marcos. So ngayon etong si Marcos Jr. ay bali-balitang pupunta ng Canada. Oo, ganyan talaga pag wala ka talagang kwentang pinuno, no, dahil tingnan nyo, nagkakagulo na sa bansa mo pero aalis ka pa rin. Kung matatandaan nyo po si Pangulong Duterte, kapag may mga ganitong sitwasyon, hindi ho yan umaalis ng bansa, kundi ano po yan, talagang kinakansilan niya po yung niyang mga lakad at pinagpupukusan kung ano yung anong magagawa niyang maayos yung gusot na katulad nitong mga nangyayari ngayon. Pero yun nga, alam naman natin magkaiba si Pangulong Duterte at si Marcos Jr. Dahil si Marcos Jr. ay laging walang alam. Diba? Alam naman natin yan na si Marcos Jr. ay laging walang alam. Malamang bukas sa makalawa, sasabihin niya hindi niya na naman alam kung bakit nagkagulo na naman sa bansang Pilipinas. Malamang ganyan ang mangyayari. Kapag in-interview na naman siya, sasabihin niya na naman hindi na naman niya alam. Ngayon nga lang may post na hindi niya daw alam bakit nag-rally ang Iglesia ni Cristo. Kung di ba naman sandamakmak na tanga tong si Bongbong Marcos, kupal, hayop, demonyo. Putay na. Alam mo, ilang beses nang sinabi ng Iglesia ni Cristo, 'di ba? Na yung transparency tsaka accountability ang hinihingi nila. At hindi lang sa iglesia, syempre, ng buong mundo yan, ng buong Pilipinas yan. 'Di ba? Yan ang hinihingi ng buong mga kababayan natin na hindi masagawa or hindi magawa-gawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa halip at mas tumindi pa yung galit ng mga Pilipino dahil kung sino pa yung mga nag-iimbestiga sa nakawan na nangyayari sa bansa natin ay sila pa yung hinahamak, sila pa yung ginigipit at sila pa yung mga kinakasuhan at ikinukulong. Ganong kalupit ang ginagawa ni Marcos Jr. Kaya eto ay hindi na rin talaga kabigla-bigla na bakit magagawa ito ng INC at ng iba pa nating mga kababayan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ito nga, may ipapanood ako sa inyong video ni Attorney Rowena Guanzon na ano nga ba itong mga nireveal niya mapatungkol dito sa nangyaring rally na ito. So ito po at panoorin natin. Guanzon, dati pong COMELEC Commissioner. Attorney, magandang araw po sa inyo. Magandang hapon po. Opo, sa SMNI at mga nakikinig. Opo. Attorney, alam mo, ipinapalutang po ngayon na itong nangyayaring rally dyan po sa EDSA People Power Monument ay wala daw permit. Ito ho ba'y bawal o may legal na basihan para po sa inyo? Ang tinatawag nila ng mga pulis dyan ay lightning rally. Sa akin, ang tawag ko dyan ay civil disobedience. Ibig sabihin, ang hindi na obey sa regulasyon ng permit o hindi naman marahas na paraan. Kasi sawang-sawa na mga tao at kung hihingi ng permit, palagay ko
mabakuran na naman nila. Kagaya ng mga ginagawa ng mga pulis. Sasabihin nila, dyan lang kayo pwedeng tumayo. At dyan lang kayo pwedeng magsalita. Kaya pong nangyari ngayon, is wala hong, basta nagdagsaan na lang yung mga tao doon. Nagtawagan sila na, oy, sumama kayo, punta kami ng EDSA. Kaya ngayon, the government, represented by the police, is now in a quandary. Nahihilo sila kung sino ang kanilang huhulihin. Kung sinasabi nilang walang permit, di illegal assembly. Sa akin, it's civil disobedience. I think that the people have a right to speech and express their grievance against our government. Opo. Kaya it's too late for that. Walang permit. Di hulihin nyo lahat. Saan nyo yan ilalagay lahat? Hindi man pwede isa lang hulihin nyo. Unfair naman yun. Opo. Ngayon, 1 million yan bukas. Di hulihin nyo 1 million. Saan nyo yan ilalagay? Di ba? Sinabi nga ng director ng pulis yung general, sabi niya paano namin to hulihin sa dami nila. Tama. Mabuti pa po, tumingin na lang kayo. Manood na lang kayo dyan to make sure na walang away, walang violence. Yan po ang role ng pulis dyan. Opo. Baga dapat irespeto na lang at hindi buwagin, attorney. Paano nga nila mabubuwag? Sila na nga mismo yung magsabi na paano namin to ibubuwag yan sa dami nila. The people have now outnumbered the policemen and policewomen din. Paano mo yan bubuwagin? Gamitan mo ng tangke? Gaya nung EDSA, nung kami na 1986? Gamitan nila ng tangke? Hindi ba all eyes are on the Philippines now? Mga foreign embassies nanonood ang mga ibang bansa. Hindi lamang ito bagsak na ekonomiya, bagsak na ang leadership ni Bongbong Marcos. Opo. Kaya mga tao nagsi-civil disobedience na. Anong gagawin nila? Nagasaan nila ng tangke? I think by now that is too late because I think the people who went there are determined to continue the protest. Kasi sukdulan na Sukdulan na. Kahapon, mga Katoliko, Protestante, kilala ko yun, si Bishop Ephraim Tendero, Protestante, kasama yung mga makaliwa, di ba? Bayan, makabayan. Ngayon naman, mixed group naman, Iglesia ni Cristo, Leandro Lebistes sa Batanggenyos, mga Bisaya, mga Muslim, nandyan. Mga friends ko, mga Katoliko, nandyan din. Nagtitext sila Saka mga Protestante, mix yan. Hindi lamang by religion, kundi by class. May may kaya, may mga walang kaya. at mga maralita, mga workers, mga babae, maraming babae dyan sa EDSA ngayon Kaya ano po ang gagawin ng kapulisan? Sagasaan sila ng tangke? In other words, they are now at a loss. Ano ba ito? Tsaka anong gagawin namin dito? Di si BBM na sumagot sila. Siya naman ang commander-in-chief. Sagutin sila ni BBM kung anong gawin niya dyan sa mga tao. Opo. Dapat tanungin ni BBM mga tao, ano bang gusto nyo para tumigil na kayo? Opo. At meron ng mga reports, attorney, na meron parang pupunta pa lang at baga paparating at makikisa dyan po sa... Hindi naman matatapos yan ngayong araw. Hindi matatapos yan. I'm sure, aabutan ko pa yan. Kasi nakaalipad na ako nung nakita ko yung text Nung mga 2 o'clock in the morning, palipad na ako sa airport Alanganin na, kaya hindi nyo ako nakikita dyan. Opo. Kaya sa akin, dapat tanungin ni BBM, ano ang gusto nyo? Ano po ang gusto nyo? Kasi BBM, paano ka naman makakatulong dito ng mahimbing?
Yung mga tao nasa kalye na. Sisigaw na sila, gutom na kami. Sawa na kami sa iyo. Wasak na ekonomiya. Walang trabaho. Tapos lahat pa ng oposisyon, sinisikil mo. Papreso mo. May, sabi nila, rally daw yan ng iglesia dahil ayaw nilang makulong si Marcoleta. Sinabi na nga ni Senator Marcoleta na kung ako ay kukulong ninyo, ay ano naman ako, I will quietly magpapasakop ako, meaning surrender, di ba? Ang point doon is, bakit nyo ikukulong si Marcoleta na hindi niya pa nga nakukulong ang mastermind ng mga massive corruption sa flood control? Nakulong na ba si Martin? Nakulong ba si Bunuan? Ngayon gagawin na naman. Si Bunuan na naman state witness. Eh di niloloko lang tayo ni BBM. Kasi si Bunuan, he is the alter ego of the president. He's a cabinet secretary. Eh kung may mas mataas pa sa kanya na most guilty, eh di si BBM yun. Oh. Huwag nilang sabihin na ang most guilty ay si Martin Romualdez. At sinasabi ni Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind. Ang mastermind, executive mo. Nandun sa Malacanang mo. Yan. Kaya, hindi makatanungan ito. Kaya, mga tao ay sari-sari nila yan. Huwag niyo sabihin na dahil ayaw ng iglesia ipakulong si Marcoleta. Ang Panginoon ang may kapangyarihan. In the end, God, vengeance is mine, said the Lord. Di ba? Hindi naman totoo yan na dahil dyan, gusto nyong ikulong, gawan nila ng kasalanan at krimen. Tiro mo yun, plunder. Walang public funds involved, plunder. Ang plunder, ang element doon ay ill-gotten wealth. Kunyari, nagkumuha siya ng commission, tumanggap siya ng commission sa isang kontrata na more than 50 million, hindi plunder. O kaya kickback. Mga kickback ninyo dyan sa flood control funds na billion-billion, ang sabi ni Saldico, ang kickback ni BBM ay 25 billion. Yun ang plunder. BBM is liable for plunder according to Saldico. Pero ito si Marcoleta, private funds, inamin niya naman na, these were given to him by his friends, his clients, or whatever, but these are not declared in his campaign contributions because they received them out before the campaign period began. That's why the COMELEC dismissed it. Now, just because they want to shut up Marcoleta, dahil tinutukoy sila ni Marcoleta na sino ba talaga mastermind dito? Kaya hinihiring uli yung Blue Ribbon Committee nung si Marcoleta at si Senator Pia na ang nag-share ng Blue Ribbon. Gusto nila ipatigil yun. Kaya pinalitan nila si Alan Peter at kaya palitan naman nila yung Blue Ribbon chair. So, ilalagay pa nila si Erwin Tulfo na maliban sa sinasabi ng mga ex-soldiers sa security ni Saldico na may maleta din, ayon sa kanila, sinabi nila yun during the hearing. Kumbaga yung madumi ang kamay, yun din ang maglilinis ng kasamaan. He has, in other words, in English, the principle is he has unclean hands. Hindi siya pwedeng mamuno dyan. Kita mo, ibibigay na naman nila sa iba. Hindi, kalukuhan. Kalukuhan. Ngayon lang ako nakakita ng senador na mga ganito. Hindi mo na masambit ang tamang description sa mga ito, pero napaka-inutil na mga ito. Anong klaseng demokrasya na ito? Yan ang sinasabi ng mga tao. Anong klaseng demokrasya ito? Na sinisikil mo, BBM, ang mga oposisyon, ginagawa-gawa nyo ng krimen na hindi naman. Grabe kayo.
Walang public funds. Ill-gotten. Pag kahit sabihin nyo na hindi niya dideclare sa salin niya, pero inamin niya na nakareceive siya ng ganun na contributions. Ill-gotten ba yun? Kasi in preparation yun for these elections. Ill-gotten ba yun? Hindi naman yun public funds. Hindi naman yun kickback. Hindi naman yun nakuha niya in the performance of his duties. Abay, ginagago nyo na lang kami mga abogado eh. Yung mga kayo-kayo na lang dyan ang nag-i-interpret sa gusto nyo eh. Maawa naman kayo. Maawa na kayo sa Pilipinas. Sa akin eh, hanggang saan po ba ito? Hanggang kailan ba ito na ganito ang gagawin ni BBM sa ating administration na sa atin at gagamitin ng Office of the Ombudsman para sa kagustuhan ni BBM? Hanggang kailan po ba ito? Maawa naman kayo sa mga Pilipino, walang trabaho. 2.4 million walang trabaho. Unemployed, 15 million. Growth rate ng ekonomiya, 2.8 million. Ang utang ay 5.9 trillion. Bawat Pilipino ngayon, kahit sanggol, ay may utang na 165 million. Abay, o 165,000? Abay, hanggang saan mo ba kami, BBM, ilulugmok sa kahirapan? Hanggang saan ba ang pagsisiil mo sa oposisyon? Ganito rin ang ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. Kaya, after so many years, grabing struggle yun. Nagpa-snap election siya. Dahil na-pressure siya. Talo pa rin kami sa snap election. Dahil siyempre, dinaya niya naman kami ni si Cory. Tapos niya nagtawag na sa EDSA ng People Power. Kaya, noon po, ang namuno sa People Power, Katoliko. Ngayon, hindi nyo masabi na iglesia. Dahil sari-sari naman taong reliyon ang nandyan. Opo. Pero ang tanong po talaga, hanggang kailan ba ito, BBM? Sukdulan na ito. Hanggang kailan ba ito? Pero attorney, mukhang wala pong indikasyon na babawiin po yung isasampang kaso laban po kay Senator Marcoleta dahil ang ombudsman... Wala naman Opo. silang wala pa naman silang pinafile. Opo. Ang sabi po ng Assistant Ombudsman na Miko Clavano kanina po sa kanyang press conference ay kung ang pinaglalaban daw ng mga relihista ngayon dyan sa EDSA People Power Monument ay transparency at accountability. Ganon din ho. Parehas lang po ang pinaglalaban din po ng nito sa Ombudsman. Anong reaksyon po ninyo? Alam mo, kung bartugulan na lang din, yung batang maliit, ang sagot sa kanya, ngek-ngek mo. Lulukoy mo pa kami. Ngek-ngek mo. Lulukoy mo na naman kami. Pinaglalaban nyo ba, katarungan? Inuna nyo pa si Marcoleta kaysa kay Romualdez. Ipakulong nyo sila lahat. Kung talagang ipakulong nyo si Marcoleta, pinapakita nyo lang sa amin na kaya nyong gawin ito. Just because you can. That's what BBM is saying. Oh, they think I can't do it? I can't send Marcoleta to jail because he's Iglesia? Well, just to show them, I can. What Bongbong wants, Bongbong gets because he's a spoiled, rotten brat. Oh, ito ba? Ito ba ang pinaglalaban din ng ombudsman? Hindi, ito konstitusyon. Dapat trabaho nyo yan. Trabaho nyo yan. Pero hindi nyo trabaho ang pagsisiil sa opposition and using the law to shut down the opposition. Yun ang nangyayari dyan. Walang naniniwala. Kaya mga tao nandyan sa EDSA dahil hindi na sila naniniwala. O, BBM, kahit saan ka pumunta, bimigay ka ng bigas. Sigaw ng mga tao, Sara. Wala nang naniniwala sa iyo. Sinabi nga ng kapatid mo adik ka na cocaine sa 12 years old ka pa lang, BBM di maraming naniwala doon, kapatid mo Ako, naniwala ako doon kay Ivy. Oh. Ngayon, sasabihin mo, kahit na ganito, magaling pa rin ako. Ang galing mo mag-English, BBM. Hindi ka na talaga nahiya na ang pangako mo sa Pilipino ay pag ikaw yung presidente ay babawiin mo. Babawiin mo.
ang image at respeto ng magsambayan ng Pilipino na nawala noong panahon ng tatay mo. Pero ngayon na naman, ito na naman tayo. Kaya ang tanong dyan, ano ang plano mo, BBM? Huwag nyo kami sa tanongin na ano ang plano namin. Ayan na walang plano. Pumunta ng mga tao sa EDSA, sari-sari. Nagtawagan lang, nag-ano lang. Ikaw, BBM, ano ngayon ang gagawin mo? Opo. Attorney, sinabi po kanina sa press conference din po ng Palace Press Officer Claire Castro na ipinagtataka umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit kinakailangan pang maglunsad ng malawakang kilos protesta ang mga miyembro po ng INC at itong iba pang grupo dahil lamang sa kinakaharap na kaso ni Senator Marcoleta. Hindi nga dahil lang kay Marcoleta dahil sukdulan na. Sukdulan na yung pinaggagawa mo, BBM. Yung agawan nyo dyan ng Senate Presidency, utos mo rin yan Ito naman mga senador na to na sana humingi kayo ng kapatawaran bago kayo grabe yung ginawa nyo sa sumayan nyo. Sukdulan na. Sinasabi nga ni Marcoleta, he's willing. He's preparing. He's praying. His wife is, of course, praying, preparing. Sige, kulong nyo si Marcoleta. Kung hindi nyo ipakulong, palagay nyo, iinto ang mga tao dyan sa EDSA. Sukdulan na, PBM. Yan ang message dyan ng civil disobedience na yan dahil sukdulan na. Opo. Yung pinanggagawa mo. Bagsak na ekonomiya, you're a failure, BBM, you're a failure, President. Hindi ka na naawa sa mga Pilipino, hindi ka na naawa. At least yung tatay mo noon may konting awa pa. Hindi nagpaputok yung mga tangke noon, noong 1986. Metrocom, hindi kami pinasok sa UP dahil UP grad alumni siya. Talaga na tumindig yung mga estudyante doon, hindi papasukin na Metrocom, hindi pinilit Hindi pinagbabaril ni Ferdinand Marcos Pero ito si Bongbong, just because he can. Well, this is my answer to you, Bongbong Marcos. The people are there in EDSA because they have a right to oppose you because sukdulan na ang pinaggagawa mo. The people are in EDSA because they have a right. Ngayon, anong gagawin mo? Anong gagawin mo, Bongbong Marcos? Anong gagawin mo sa mga Pilipino? Ikaw ang may responsibility. Hindi kami. The government, the state has a responsibility to us. We don't have a responsibility to our government, to BBM. It is our duty to criticize him when he is in the wrong. That's why there is a constitutional right in the Bill of Rights, the freedom of speech and the press and expression. It is the state, it is BBM who has a duty, not the people. He must perform his duty and he should ask himself now, what am I going to do with these people? What are they angry about? Hindi yung nagulat nga si Presidente kung bakit pa sila nagagaganyan dahil lang pakukulong ko si Marcoleta. Alam mo, Auntie Claire, nag-bar ka naman, nag-bar exam kami. I assume na meron kang minimum intelligence sa batas Pero yung mga patutsada mo kung minsan hindi mo na carry itong mga ginagawang pinagsasabi mo pag nagtatakpan mo si BBM, hindi mo na ito carry. Pumunta ka doon sa EDSA, Pumunta ka doon, Attorney Claire. Pumunta ka doon ka magsabi. Dahil sinabi ni Presidente, bakit naman kayo nagaganito? Ano ba talaga ang mga gusto nyo? Tingnan mo kung anong gagawin ng mga tao sa iyo. Makakita ka ba ng Presidente na minumura ng mga tao? Klaseng Presidente. Sa United Kingdom, Minister doon now cannot perform his job, resign agad In Korea, former First Lady, 7 years for graft and corruption. Ito,
basta lang, kapalan na lang. Because I can, sabi ni BBM. Just because I can. O, ayan na. Opo. Maawa na kayo. Mm-mm. Maawa na sana ang Panginoong Diyos sa mga Pilipino. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, naglabas po ngayong araw na ito ng pahayag si Senator Ping Lacson, kaugnay nga dito sa nangyaring rally. At naniniwala po siya na hindi po bibigay o magpapadala si Ombudsman Boying Rimulya sa anumang pressure na maaring idulot po nitong rallying ito. Abay, imbis na siya ang pumanig sa atin, kung sa bagay yan, di niya, na-kick out din yan ng EDSA 2 eh. Di ba kay ERAP yan? Si PNP yan, si Ping Lacson ni ERAP eh. Pinatalsik din natin yan eh, sa EDSA 2. Abay, Senator Lacson, imbis na pumanig ka sa mga tao, sasabihan mo pa kami na hindi siya mag-give in. Bakit? Sinabi ba namin na mag-give in siya? Ang rally na ito, ang civil disobedience na ito, ay para kay BBM. Instrumento niya lang ang ombudsman. Huwag mo kaming katakutin na hindi yan niya aatrasan. Hindi ka na aatras. Ready na nga si Senator Marcoleta na mag-surrender sa inyo. Alam naman niya na hindi nyo naman ito, hindi naman kayo aatras. Wala pong nagde-dare sa inyo. Wala pong nagde-dare kung kaya nyo. Kaya nyo po. Kaya po ninyo. You can do your worst. Yun ang sinasabi ng mga tao dyan sa EDSA. You can do your worst. And nung 86, People Power 1, People Power 2, ito cardinal sin. Ngayon, dahil iglesyang sinasabi nilang nag-lead dito, masama ang iglesia. Abay, hindi naman yata tama. Dahil kahapon, mga Katoliko naman, Protestante at mga makaliwa, mga makbayan na yan at makabayan, yung bayan na yan ni Pisa Untiveros, tapos na sila kahapon. O di yung mga taong iba naman, ngayon, ano naman masama. Ang kaibahan, dahil mas marami ngayon, kaya nabubulaga si BBM. Nabulaga siya. Hindi nila akalain. But you know, in the history of the Philippines and even in other countries where the people had an uprising, talagang sacrifices have to be made. And I think that's what Senator Marcoleta is doing. He will willingly go to jail. So, Ping Lacson should no longer warn us. Because we already know that. They have the power. The state has the power. BBM has the power. The ombudsman has the power. All of you, you have the power. But there's going to be so many people there. Maybe abutin niya ng million dyan sa EDSA. Ano yan? Anong klaseng power yan? You cannot ignore that. Foreign countries or embassies here, they cannot ignore that. Pupunta ka sa ibang bansa, BBM. Mangungutang ka na naman. 5.7 na ilang trillion na dollars ang utang mo. Tapos, grabe. Yung growth rate, 2.8% lang. Kaya, uutangan niya ng uutangan hanggang lubog na tayo. Ayan na po. Maghihintay tayo na talagang baon na. Nakakatakot na po talaga. Nakakatakot na po talaga ng ekonomiya natin ay baon na. Opo, Attorney, maayong hapon, si Admar po ito. Attorney, ang banggit din po ng Malacanang, sinasabi nila na wala daw banta sa kanila itong naging rally ngayon dyan sa EDSA People Power. Pero kapansin-pansin na medyo lumawak yung radius ng kanilang nilagyan ng mga container vans, mga barbed wires or razor wires sa paligid po ng Malacanang. In fact, sabi nga nila nakakasagabal daw sa trapiko yung ginawa na rally dyan po sa EDSA, pero meron din silang sinara mismo kahit wala doon yung mga taong nagpoprotesta, Attorney. It's a war, you know? It's a battle formation. Those of you like history of battles, it's a battle formation.
Ibig sabihin, the people have reclaimed so much land, so much territory, that they now have to expand, atras their blockades. The people have conquered territory. That's why BBM's police, atras, they now have to anticipate, kaya lumalaki yung kanilang blockade. But do you really think that's going to stop people from just crossing over? And what are you going to do with these people? You're gonna shoot them all? Are you gonna shoot them all? You see? Because it's a battle and the people know it. It's a battleground. It has become a battleground. Kung bibilangin mo, ilan ba ang pulis sa NCR? Ilan? Alam niyo ba kung ilan? May 1 million ba? Wala po, hindi aabot. Meron, wala. Oh, kung mag2 million sa EDSA in the next 2 days. Oh. Paano ginagawa ng pulis nakikipag tulakan sila sa mga tao. Dahil the people are claiming territory. Push. Ginagawa din namin yan noon. Opo. So, atras ang kasi pinupush ng mga tao. You think they can push back more than 1 million people in the next 2 days? Nahirapan sila. Sabi nila, magugutom din yung mga yan. Magugutom din yung mga yan. Ewan ko lang, uuwi. Kasi hindi yan hakot eh. Yung mga tao hindi hakot. Malakas ang commitment niyan sa cost niya. Ayun ang problema. So, now, the government has a problem. Because dadagdag pa ang tao dyan bukas. Opo. Ang tanong niya, anong gagawin mo, BBM? Huwag nilang isumbat sa atin si Senator Marcoleta. Dahil willing naman siyang magsurrender. Oh. Alam naman ng mga tao yun. Oh. Still, pumunta silang EDSA. The message is, sukdulan na, hindi na pwedeng, hindi kami magprotesta in any way that we can. Basta wala lang karahasan. Ngayon nga makaliwa, kahapon gusto nila, sila lang dun sa rally nila. Di sila lang, ilan lang sila. Ngayon, ilan ba mga tao ngayon? Ano estimate daw ng pulis dyan? Ilan? Lagpas 11,000 na raw po. Sa kanilang tansya. Konti yan? Napaka-konti naman yan. Konti naman baka minimize nila. Kasi yung nasa INC rally kami dun sa Luneta, almost 1 million or little over 1 million yun eh. Yung makikita mo sa drone. Opo. Bukan. May mga tao pa dyan, sigurado yung hindi nakapunta ngayon. Opo. Attorney, ang pinaka-latest pupunta. ngayon, So yun po mga banateros, no, grabe yung mga pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. At ayun, magkikita-kita ho kami dito nila Atty. Rowena Guanzon. Yan yung abangan nyo. Dahil pupunta ho dito yan ngayon sa Hong Kong. Na isa yan sa mga inaabangan din namin. Siyempre, isa sa mga iniidolo namin yan, Atty. Rowena Guanzon. Alam nyo, ang kinaganda dito kay Atty. Rowena Guanzon, na kahit alam naman din natin na siya ay kakamping, alam niya kung ano yung mali at tama. Ayun yung kinaganda doon. Sa tutusin lang, wala naman ho kaming pakialam at hindi naman big deal ho sa amin na magiging dilawan kayo, kakamping, pagdating ng botohan. Pero yung tipong mali na tapos tinotolerate nyo pa kagaya ng ginagawa ng ibang mga dilawan, mga kakamping, na kinakampihan nila si Marcos Jr. na kahit alam na nilang maling-mali na yung ginagawa. No, hindi katulad nito ni Atty. Rowena Guanzon na kahit na magkaroon ng botohan, maglaban ulit si Leni Robredo at BP Sara Duterte, ay sigurado na kakampi at iboboto niya pa rin si Leni Robredo kesa kay BP Sara Duterte. Pero ang kinaganda rito kay Atty. Rowena Guanzon ay talagang talagang alam niyo yun na
talagang transparent siya, hindi siya one-sided, neutral siya. No, kung ano yung mali, sinisita niya, kung ano yung tama, yun yung sinusuportahan niya. Ganun dapat. Kaso yung ibang mga dilawan, mga pinklawan dyan, dati sukang-suka kayo sa mga Marcos, ngayon kinakain nyo na, kadiri kayo. At ayun nga mga banatero, sino kaya itong mga politikong nagsiliparan na sa sa ibang bansa? Oo, mukhang syempre, yung ibang mga politiko dyan may mga mansyones sa iba't ibang lupalop ng mundo dahil nga sa milyong-milyong or trilyon pera ng taong bayan ng kanilang mga ninakaw. Kaya napaka-basic lang sa kanila talagang bumili ng mga mansyones doon. No? So yun mga barateros, mga kabiyaya, hanggang dito na lang itong video ko. Pasensya na. At hindi ko kayo masyadong hindi ko napahabain itong video na to at may pupuntahan pa kami ngayon dahil may mga activities pa na gagawin ng Banateros Brothers at ang SMNI KOJC dito sa Hong Kong. So grabe yung init ng tanggap sa amin dito ng mga kababayan natin. So yun, ano pong may kukomento nyo sa mga napanood nyo, ilagay nyo lang po dyan sa baba, i-comment nyo lang po. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.